umaga. Sa lahat, una-una sa Panginoon, pinupuri ko at sinasamba ang dakilang lumikha ng langit at lupa. Mga kapatid, patuloy po tayo sa ating daily devotion. Ang topic po natin sa umagang ito ay matatagpuan sa Mateo 20, Kapitulo 27 hanggang 28. Sabi dito, at kung sino man sa inyo ang nais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sa verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. No? Ang kwento po dito mga kapatid, ito po yung sabi nito, kung titingnan po natin sa ang title talaga nito, ang kahilingan ng ina ni Santiago at Juan. Dito po natin makikita sa kwento dito, yung gusto ng ina ni Santiago at ni Juan ay mauupo ang kanyang mga anak sa kanan at sa kaliwa naman ng isa. Kaya nung narinig ito ng mga kasama niya mga apostol, dito po natin makikita na nagdamdam, nagtalo-talo po sila. Kaya nung nalaman natin Panginoong Jesucristo, ito po ang sagot niya sa kanila. Sabi nga dito, hindi ganyan. Sa 26, hindi ganyan dapat umiiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba, no? Kaya ito yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung sa makasanlibutan nga perspective po, kasi pag ikaw ang leader, ikaw ang masunod. Pero dito, ang gusto natin Panginoon, pag gusto mong mamahala, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, ikaw muna ay magpakababa, no? Kaya dito natin makikita mga kapatid, iba ang pananaw ng sanlibutan at iba rin ang pananaw ng mga lingkod ng Diyos. Ito dapat ang maging gabay natin habang tayo nabubuhay sa sanlibutan ito, no? Kaya salamat sa Panginoon. Kumbaga pinaalalahanan tayo, hindi lang sa mga apostol, lahat tayo nagnanais na maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi nga dito sa 28, sabi dito sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa katutubos ng marami. No? Jesus Christ died in the cross for us para tayo iligtas. Kaya bilang mga lingkod ng Panginoon, nawa ang puso ng Panginoong Jesucristo, nawa sumasa atin. Hindi dapat tayo maghari-harian sa anumang ministry ka meron dyan. Nawa tayo manguna like Jesus Christ. Handa niyang ialay ang kanyang buhay. Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya mga kapatid, isang paalala sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Kumbaga, magiging humble po tayo. Hindi tayo maghari-harian kung anong ministry tayo meron tayo. Kasi grasya lang ng Diyos yan. May pinagkaloob sa atin. Kaya salamat sa Ginoo, salamat sa Panginoong Jesucristo na nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Para tayo iligtas sa nakaambang parusa sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kaya mga kapatid, ay iyong kapatid na si Brother Tommy ay bumabati ulit sa inyo ng God bless at magandang umaga. Nawa nasa mabuting kalagayan ang bawat isa habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon. God bless and goodbye.